Bagong taon, bagong pasabog ang magaganap sa ating trade updates. Naalala nyo bang larawang to? Abay baka si Poy Eram na naman ang iiyakan ng mga tao nito dahil ititrade pala siya ng TNT kapalit ang isang kaka-retire lang na si C-Stan. Ito ay ayon kay Snow Badwa. Ang tanong, kailan naman kaya mangyayari ang trade na to? Mukhang hindi na nga patatagalin ng TNT management. Benny Boatwright, sinasabing tahimik raw ngayon at wala nang balita ang SMB sa kanya kung magaling na ba siya sa kanyang injury. Ang sagot naman ng SMB, baka hindi na nila kukunin bilang import si Boatwright. Anong mas malala, baka magkakaroon na naman ng bagong ina-naturalize na import para sa Gilas. Tara, talon tayo sa video. Ayon sa ilang spin sources at ni Snow Badwa, si Poy Eram nga raw ang maapektuhan sa gagawing trade ng TNT. Sakto naman na si C-Stan nagretiro na. Teka, nagretiro si C-Stan sa Terra Firma. Pero dahil sa TNT babalik siya? Grabing logic yan. Una sa lahat, bakit naman ito ang gagawin ng TNT? Syempre, naintindihan ko naman ng TNT kasi si Poy injury prone na masyado. Halimbawa, ganito, gumaling na si Poy, tapos may injury ulit sa tuhod, di ilang weeks na naman, tapos kapag gumaling, lalaro, tapos ilang weeks ulit. Pinakamalas ka talaga na player kapag injury prone ka kasi kahit Romeo ka pa kagaling, iti-trade ka pa rin nila. Yan ang uso ngayon eh. Si Poy Eram patpatin, kahit shooter naman pero nakukulangan nga lang ang TNT sa kanyang poste defense. At ang TNT gustong sumubok ng mga big man na hindi sa tipikal. Ang kapalit ni Poy Eram si C-Stan. Si C-Stan magaling siyang dumepensa at pumoste pero walang shooting. Hindi yan ang typical na big man ng TNT kasi kadalasan sa kanila yung mga big man na nakakatira. Pero dahil nais ng TNT ang strong defense, strong finish inside, kaya switch na sila kay C-Stan. Kumbaga si C-Stan na magsisilbing alipik or asit o laban ng TNT sa makabagong henerasyon kasi si Kelly Williams magre-retiro na. Magandang move din to kasi kapag all Filipino, meron silang pambara kay Junmar. Alam niyo naman ang kahinaan ng TNT ang San Miguel dahil kay Junmar. Sa pamamagitan nito, hindi na sila mahihirapan ng todo at si Coach Shot hindi na mapapasubo. Si C-Stan nakakasabayan sa takbuhan, mapa-fast pace, run and gun, kayang-kaya ni C-Stan kasi mabilis siya dyan. Bago nagretiro si C-Stan, nagkaka-average siya ng 17 points, 9 rebounds per game. Hindi ka magsisisi kung si C-Stan ang kukuhanin mo. Ang tanong, saan mapupunta si Poy Eram nito? Dahil nasa Terra Firma pa rin ang karapatan ni C-Stan, ibig sabihin sa Terra Firma mapupunta si Poy Eram. Si Poy Eram naman, alam naman natin agad yan na hindi pa rin magtatagal sa Terra Firma. Talagang kukunin niya ng big teams. Kung ikaw ay isang TNT fans, makakatulong ba ng malaki si C-Stan sa TNT? Benny Boatwright, mukhang tatanggalin na raw ng SMB bilang first option sa pagpili ng import. Tinatamad daw to at parang wala nang balak bumalik sa kanila. Sa katunayan, tinatanong pa nga ng SMB management si Boatwright pero ito ay hindi sumasagot. Parang nagsawa na rin ng SMB sa kakahintay sa kanya na gumaling. Tsaka parang wala naman siyang interest na bumalik sa PBA, lalo na sa Gilas. Hindi ko alam kung bakit si Boatwright ang agad na napagdesisyonan. Nagmamadali na ba talaga dahil aging na si Brownlee? Ayon sa isang spin source, na hindi na siguro nila pababalikin to. Ang mas delikado, pating inclusion niya sa national team mawawasak. Nag-alam Mikey Williams ba tong si Boatwright? Nagpapapresyo, huling game ni Boatwright na nagkampiyon ng SMB, isa siya sa mga factors sa una at dalawang game pero hanggang sa dulo, biglang baba sa 8 points per game na lang, kaya niyang iambag tapos minsan binubuhat pa siya ng mga kasamahan niya. Hindi na siya nakakapukol at hirap kahit sa free throw. Sabi nila, sinusubukan daw ni Boatwright na ilaglag ang SMB nun at halos 3 games na ganun si Boatwright. Tapos nung nagkampiyon ng SMB, biglang siya na ang ina-naturalize para sa Gilas. Para sa akin medyo hindi naman willing si Boatwright sa Gilas, parang may isang tao lang ang kumumbinsi sa kanya. Ngayon itong SMB, hindi na sinasagot at hindi na sinisipot. Yan ang mahirap. Ayon sa SMB management, maghanap sila agad ng import na pwedeng pamalit sa kanya. At later on sila na mag-aanunsyo at magpapaalam kay Boss Al tungkol kay Boatwright. Pero ito ay oobserbahan pa muna. Sa tingin nyo mga kuys, dapat pa ba na mag-stick ang SMB kay Boatwright or maghanap na agad ng iba pati sa naturalization?